In the book of Genesis, chapter 14. Hello, praise. Hello, mic test. Genesis 14. Okay po. Genesis chapter 14 at atin pong aaralin ang buong chapter na ito. No? Now, natatandaan niyo po ba, 2 weeks ago, kasi last week nagpunta po tayo sa Olongapo, we celebrated with 4th year anniversary din po ng Tipan ng Biyaya Community. So, 2 weeks ago, bago nun, ay ibinahagi ko sa inyo yung mga nangyari po sa aking buhay na nakita kong tunay na kamangha-mangha po ang probidensya po ng Diyos na kung paanong ang mga pagsubok, paghihirap, failures no, na dinanas namin ng aking pamilya ang nagbigay daan upang hindi ko lang makilala po ang Diyos, kundi pati na rin ang makapaglingkod po sa Kanya. At ngayon ay hinihikayat ko po kayo na magbalik tanaw din no? Sa mga nangyari po sa inyong buhay. Tingnan ninyo kung paano kayo humantong sa puntong ito. Ano kayo dumating dito, no? At yon, dahil tunay po na iyon ay gawa po ng Diyos at ayon po sa kanyang probidensya. And so ngayong umaga, muli nating makikita ang isang tagpo sa buhay ni Abram kung saan ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kung paano ang tagpong ito ang nagdala kay Abram upang siya ay manampalataya sa Panginoon. No? Ating tingnan at matuto muli sa salita po ng ating Diyos. Let us stand as we read the Word of God in Genesis 14, verses 1 to 24. Pakinggan niyo po ang salita ng Panginoon. Nang mga araw ni Amraphel, hari ng Shinar, ni Aryok na hari ng Elasar, ni Kedor Laomer na hari ng Elam, at ni Tidal na hari ng Goyim, ang mga ito ay nakipagdigma laban kay Bera, na hari ng Sodoma, kay Birsha, na hari ng Gomora, kay Shinab, na hari ng Adma, kay Shemeber, na hari ng Zeboyin, at ng hari sa Bela, na si Zoar. Silang lahat ay nagsama-sama sa libis ng Sidim na siyang dagat na patay. 12 taon silang naglingkod kay Kedorlaomer, at sa 13 taon ay naghimagsik. Sa 14 na taon ay dumating si Kedorlaomer at ang mga haring kasama niya at nilupig ang mga Rephaim sa Astarot Karnaim, ang mga Zuzita sa Ham, ang mga Emita sa Save Kiryataim, at ang mga Horeo sa kanilang kabundukan ng Seir hanggang El Paran na nasa tabi ng ilang. Pagkatapos, sila'y bumalik at tumungo sa En-Mispat na siyang Kadesh, at kanilang nilupig ang buong lupain ng mga Amalekita at pati ng mga Amoreo na nakatira sa Hazazon Tamar. At lumabas sa mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Zeboyin, Bela na si Zoar, at sila'y sumama sa pakikitigma sa libis ng Sidim, laban kay Kedorlaomer na hari ng Elam, kay Tidal na hari ng Goyim, kay Amraphel na hari ng Shinar, at kay Aryok na hari ng Elasar, at 4 na hari laban sa 5. Ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng betun, at ang tumakas ang mga hari ng Sodoma at ng Gomora, ang ilan ay nahulog doon, at ang natira ay tumakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari at pagkain ng Sodoma at Gomora, at saka umalis. Dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram na nakatira sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y umalis. At dumating ang isang nakatakas
At ibinalita kay Abram na Hebreo na naninirahan sa mga puno ng ensina ni Mamre na Amoreo, kapatid ni na Eskol at Aner. Ang mga ito ay mga kakampi ni Abram. Nang marinig ni Abram na nabihag ang kanyang kamag-anak, pinangunahan niya ang kanyang 318 mga sanay na tauhan na ipinanganak sa kanyang bahay at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. Kinagabihan, sila ay nagpakat-pakat laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at sila ay kanilang ginapi at hinabol sila hanggang sa Hoba na nasa hilaga ng Damasco. At inuwi niya ang lahat ng pag-aari, gayon din si Lot na kanyang kamag-anak at ang kanyang mga pag-aari at ang mga kababaihan at ang taong bayan. Siya ay sinlubong ng hari ng Sodoma pagkatapos na siya ay bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shabe na siyang libis ng hari. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng katastaasan Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abraham ng katastaasan Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at purihin ang katastaasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng lahat. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo ang mga ari-arian para sa iyong sarili. Sinabi ni Abram sa hari ng Sodoma, ako'y sumumpa sa Panginoong Diyos na katastaasan na lumikha ng langit at ng lupa na hindi ako kukuha kahit isang sinulit o isang panali na sandalyas o anumang para sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Wala akong kukunin maliban sa kinain ng mga kabataang lalaki at ang bahagi ng mga lalaking sumama sa akin, sina Aner, Eskol at Mamre. Ibigay mo sa kanila ang kanilang bahagi. Ito po ang salita ng Diyos. Let us pray. O Diyos, maraming salamat po sa salita na ito na binasa ngayon. Patuloy naming hinihingi ang iyong biyaya ng pagbibigay unawa sa amin. At nawa, Panginoon, kami po ay patuloy na umasa sa iyo at magtiwala lamang sa iyo dahil ang aming buhay ay nasa iyong kamay lamang. Panalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiupo po. Okay. Now, kung matatandaan niyo po, sa chapter 13, nakita natin doon yung pagkilos po ng Diyos. Ayon sa kanyang probidensya, na siyang tumitiyak na ang kanyang biyaya ng pagliligtas ay tunay po na maisa sa katuparan. I hope you remember the story na nangyari po sa chapter 13. Nakita natin doon na bagaman ang desisyon, no, at ang kagustuhan po ng tao ay malaya niyang isinasagawa, hindi ito nagiging hadlang sa pagsasagawa ng Diyos sa kanyang kalooban. At tunay nga, no, nakita natin doon na sa pagpili ni Lot ay pinili niya yung libis ng Jordan dahil nga daw napakaganda, no? At dahil doon napunta ang Canaan kay Abram, no? Natatandaan niyo chapter 13? At ngayon, sa ating pagpapatuloy, makikita natin ang isang pangyayari na may kinalaman kay Lot at kung paano ito nagbigay daan upang muling maipakita ng Diyos kay Abram na walang imposible sa Diyos at kaya niyang isagawa ang kanyang pangako. So let us look at the Word of God. Magsisimula tayo sa verse 1 hanggang verse 3. Now, dito, sa verse 1 and verse 3, makikita natin ang pag-usbong ng sibilisasyon. No? Makikita natin dito yung pagkakaroon ng mga hari at kaharian. No? Dito na unang nabanggit na meron ng mga hari, na meron ng mga kaharian. At kung titingnan natin sa verse 1, dito ay binanggit po ang 4 na hari. Sino yung 4 na hari na yon? Si Amraphel, si Ariok, si Kedorlaomer at Tidal, no? Na sinabi sa verse 2, sila ay nakipaglaban sa 5 hari. Sino yung 5 hari na yon? Sina Bera, Birsha, Shinab, Shemeber, at Zoar sa libis ng Sidim, ayon naman sa verse 3. So yun yung makikita natin sa verse
1 to 3. Doon ipinakita yung 4 na hari versus 5 hari. No? Pero sa verse 4, kung titingnan natin yung verse 4, makikita natin ang dahilan nung labanang iyon. No? At ito ay dahil sa, sabi dyan sa verse 4, sa 13 taon, on the 13th year, no? Sa 13 taon, yung 5 hari ay naghimagsik laban kay Kedor Laomer. Okay? Ito ay sa pamagitan ng hindi nila pagbibigay ng tribute money at ng mga ani nila. No? So, pinapahiwatig dito na yung 5 hari ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kedor Laomer and most probably kasama yung 3 pang hari na kasama ni Kedor Laomer. Hirap babanggitin yung pangalan niya. No? So dito nyo makikita na during this time, nagkakaroon na pala ng sino yung mga superpower na mga bansa, sino naman yung hindi. And so itong mga mahihina, kailangan nilang magbigay ng tribute sa mga malalakas na bansa. Parang ganun po yung nangyayari. Kaya nga lang, sabi sa verse 4, sa 13 taon, nag-stop na. No? Nagrebelde na yung 5 hari doon sa 4 na hari. Now, bago po yung digmaan, dito nyo makikita sa verse 5 hanggang 7, bago pa mangyari yung digmaan, okay? Sa pagitan ng 4 at 5 haring binanggit sa verse 1 at verse 2, ay makikita natin sa mga talatang ito, again, verse 5 to 7, kung gaano kalakas, kung gaano makapangyarihan sila Kedor Laomer at ang mga haring kasama niya. Binanggit dito na marami silang nilupig sa iba pang mga lugar. Di ba? Kita niyo doon? At tunay nga, na napakalakas nila. Why? Kasi sa verse 8 to 11, dito na sinalaysay na nagapi ng 4 na hari yung 5 hari. Okay? At kung mapapansin ninyo, kasama sa mga natalong hari ay ang hari ng Sodoma. Okay? Kung kaya, mababasa natin doon sa verse 12 na kasama si Lot. No? Kasama si Lot at ang kanyang mga pag-aari na dinala ng mga nanalong mga hari bilang bihag. So again, gusto ko lang may pakita sa inyo, ganun kalakas yung 4 na hari na yon. Okay? Kasi for 12 years, for 12 years, naging lingkod yung 5 hari doon sa 4 na hari. Nagbibigay siya ng tribute money. But on the 13th year, hininto na nung 5 hari yung pagbibigay. So naghimagsik sila, nagrebelde sila. And sa 14 na taon, in the 14th year, doon nangyari yung laban nung 4 versus 5 hari. Pero again, bago mangyari yung laban ng iyon, ginapi muna nung 4 na hari yung mga nadaanan nila. So, again, this narrative, itong salaysay na ito ay nagpapakita sa atin gaano kalakas yung 4 na hari. And I want to make that point clear to everyone na nandito ngayon. Napakalakas po nung 4 na hari. Okay? Gapi nila, ang dami nilang ginapi. No? And again, in verse 12, babalik tayo sa verse 12, makikita natin dito na sinabi na si Lot ay nakatira sa Sodoma. Kaya nakuha siya, no? Nabihag siya. Now, kung matatandaan niyo po, sa chapter 13, nasa labas lang ng Sodoma naninirahan si Lot. Now, if you remember that, doon lang siya nanirahan sa labas ng Sodoma. Ngunit, pagdating dito, sa chapter 14, dito na ay makita natin na doon na nakatira si Lot. Okay? And verse 13, sinabi dito, may nakatakas na bihag, no? Maaring ito ay isa sa mga alipin ni Lot, no? At anong ginawa nung nakatakas sa bihag? Nagbalita siya kay Abram patungkol sa pagkakabihag ni Lot, no? And in verse 13, dito rin po sinalaysay na may mga kakampi din pala si Abram. Okay? Now in verse 14 to 16, hindi ko na po babasahin, no? Kayo na lang mag-check niyan. Dito naman sa verse 14 to 16, pinakita dito na hindi nag-atubiling iligtas ni Abram si Lot. No? Pagkarinig ni Abram, no, nung may nagsabi na nabihag si Lot,
ay agad siyang tumayo, no? At kanyang ililigtas si Lot. At dapat nating pansinin na ibinigay dito yung eksaktong bilang ng kalalakihang mga sinanay na kasama niya, no? Para sa pagliligtas. Ilan po 'yon? Ilan po sabi diyan? 318 kalalakihang sinanay. Okay? So in English, para mas madali nating matandaan, 318 men ang daladala ni Abraham. Ito ay mahalaga. This information, itong impormasyon na ito ay napakahalaga sa salaysay na to upang makita natin yung pinupunto ng chapter na ito. You see? At tunay nga, ano nangyari? Nanalo si Abram at nauwi ng ligtas si Lot at ang lahat ng kanyang mga ari-arian. So, yun yung nangyari. Now, imagine, no? Sa puntong ito, kailangan natin pansinin na ang 4 na hari na ginapi ni Abraham ay nagahari sa loob ng matagal na panahon. That's first thing na dapat yung tingnan. No? For 14 years, sa puntong ito, maybe 14 or 15 years na, nagahari. Ay, hindi natin alam kung baka pala bago pa niya pagharian yung 5 hari ay nagahari na sila sa ibang lugar. We do not know. Pero yung impormasyon na 14 to 15 years ay base lamang doon sa pagkakaalipin ng 5 hari, doon sa 4 na hari. But then again, ang gusto ko pong ipunto sa inyo na yung 4 na hari na ginapi ni Abram ay nagahari sa loob ng matagal na panahon. So ibig sabihin, mga powerful to. No? At sabi sa verse 4, 12 years. Di ba? At nakita din natin kanina, nagpatuloy ito kahit sa ika-14 years. No? Bago ang pakikipaglaban nila sa 5 hari. Patuloy sila sa paggapi sa iba pang lugar. So again, ito ay nagpapakita ng kanilang kalakasan. At kahit po ang 5 hari na nagsanib puwersa ay wala pa ring binatbat sa kanila. Di ba? 4 verses 5 na nga yun. Partida, 5 na kayo, 4 lang kami. No match pa rin. Pinapakita po dito kung gaano kalakas ang 4 na hari na ito. Ngunit, si Abram, no? Tingnan niyo po, si Abram, ni hindi siya hari, no? Ibig sabihin, wala siyang kaharian. Okay? At very specific, meron lamang siyang 318 na trained men. Kung titingnan natin sa ating mga mata, sigurado masasabi natin no match to. No? Yung 5 hari nga, di umubra. Ikaw pa kaya, Abram, di ka hari. Wala kang kaharian. Tapos 318 lang yung ano mo, troops mo. No? Kung yung 5 hari nga na hari na may kaharian na, ay nagapi pa si Abram pa kaya na may 318 lang na mga kalalakihan. And take note, sinanay lang yun sila, pero hindi talaga yun sila mga mandirigma kung tutuusin. They're just trained, pero wala silang experience, kumbaga. No? Pero tingnan mo, yung mga troops nung 4 na hari, for 14 years, nagahari sila. Ang daming experience na nila sa labanan, no? Pero mga kapatid, pakinggan nyo po, ang isang imposibleng bagay ay naging posible. Diba? Nagawang talunin ni Abram ang 4 na hari. At nagawa niya ring iligtas si Lot. Wow! Grabe, no? Ang tanong, paano nangyari yun? Yun yung tanong. Paano nangyari yun? Now, ang susunod na mga talata ang sasagot. Kaya magpatuloy tayo. Verse 17 to 20, tingnan niyo po. Makikita natin sa verse 17 to 20 na 2 hari ang sumalubong kay Abram. Actually, kasama yung 4 pa na hari na kasama ng hari ng Sodoma. Pero ang binanggit lang dyan na yung hari ng Sodoma at yung isa pang hari, no? Again, may 2 sumalubong kay Abram pagkatapos niyang matalo. Sila Kedorlaomer. So, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Salem. Okay? New word. Salem. Bago natin tingnan, mula dito ang sagot sa tanong, pansinin muna natin ang bagong pangalan na binanggit. Okay? Bago natin sagutin yung tanong na paano nanalo si Abram,
let's take a look at this new name for us, Hari ng Salem. Sa verse 18, tingnan nyo sa verse 18, binanggit dito sino? Si Melchizedek, na sinabi dyan na Hari ng Salem. Ito lang ang tagpo na makikita natin siya dito sa Genesis for your information. Sa next chapters until the end of Genesis, hindi nyo na po makikita si Melchizedek. Mamimiss nyo siya. Muli siyang mababanggit or muling mababanggit ang pangalan niya doon na sa Psalm 110. Psalm 110. At, hindi lang doon. Meron pa. Sa susunod, makita niyo ulit ang pangalan niya sa Hebrews. Chapters 5, chapter 6, and chapter 7. And that's it. Doon nyo lang makikita si Melchizedek. Wala na pong ibang impormasyon ang ating malalaman patungkol sa kanya. Okay? Pero, isa sa malinaw na impormasyon na makukuha natin dito ay ang impormasyon na siya ay hari ng Salem. Alam niyo kung nasa yung Salem? Tanungin niyo. Alam niyo kung saan yung Salem? Ito po ay ang dating tawag o pinaiksing tawag sa Jerusalem. Okay? Ibig sabihin, nagpapahiwatig ito mga kapatid, na bagaman ang mga Kananeo, remember, nung time na to, ang Canaan or yung Promised Land ay pinaninirahan pa ng mga Kananeo. Hindi pa to kala Abram, and actually, matagal pa bago mapunta kala Abram yung Promised Land. Ilang taon pa lilipas? 400, 500 years pa ang lilipas. So during this time, Canaan is again pinagaharian or ang may-ari pa no, na yung mga Kananeo. Pero, dito sa impormasyon na to, na si Melchizedek na hari ng Salem, and again, Jerusalem is parte ng Canaan, di ba? So, dito pinapahiwatig na bagaman ang mga Kananeo ang naninirahan sa lupang pangako sa panahong ito, meron pa ring parte doon na ang sinasamba ay ang tunay na Diyos. That's one thing that we can see. No? Canaanites, they are idol worshippers, pero sa isang parte doon sa Salem, in which yun yung magiging Jerusalem. Yung parteng iyon ay pinagaharian ng isang hari ng pangalan ay Melchizedek na siyang sumasamba sa tunay na Diyos. Kasi sinabi diyan, siya ay pari ng kataas-taasang Diyos. And take note, isa pa sa dapat nating tingnan ay ang kahulugan ng kanyang pangalan. Melchizedek, magandang pangalan to para sa anak. Melchizedek. ang kahulugan ng pangalang ito ay hari ng katuwiran. Melchizedek, hari ng katuwiran or matuwid na hari. Yun yung ibig sabihin nun. No? At dagdag pa dyan, dapat nyo pong makita mga kapatid, ay hindi lang siya hari, but siya rin ay pari. See that? Okay? Nakita nyo po yun? So, mahalaga po yung impormasyon na yon. Dahil ito ay magbibigay ng liwanag patungkol sa pagiging pinakapunong pari at hari ng Panginoong Hesus. Ganun ang halaga nitong impormasyon na ito, na makikita natin sa Psalm chapter 110, Hebrews 5, 6, and 7. Okay? So, yun yung halaga nitong parte na ito. At mas bibigyan natin ng din ito kapag dumating na tayo sa Psalm 110 at Hebrews 5, 6, 7. Okay lang po ba yun? But for now, makikita nyo okay, ito yung magiging reference sa pagiging king and priest ng Panginoong Jesus. You will see that lalong-lalo na sa Hebrews. Ngayon, balik muna tayo sa salaysay. Okay po ba? Balik muna tayo. Ngayon, hindi natin alam bakit lumabas, no? Bakit sila lumabas upang salubungin si Abram? Maaring ang isang dahilan ay, ano ko lang po to, no? Kumbaga, guess ko lang po ito. Isa sa dahilan bakit nila sinalubong si Abraham ay maaaring naging matunog ang pagkatalo nila Kedorlaomer, at maaring maraming mga bayan ang nagbunyi, no? Dahil nga finally, no?
may nakatalo na doon sa apat na hari na yon na siguro nga hinuhut-hutan sila palagi no, ng kanilang mga resources. Pero, maaring yon ang dahilan, pero ang pinakamalinaw na ginawa dito ni Melchizedek ay ang pagbibigay niya ng tinapay at alak. And take note of that, tinapay at alak. Again, meron yan significance. Di ba? Soon, magiging malinaw yon. Okay? And isa pa sa ginawa ni Melchizedek ay ang pagbabasbas kay Abram. Makikita niyo yan sa verse 19. No? Binasbasan niya si Abram. And in verse 20, makikita na natin dito ang dahilan ng pagkapanalo ni Abram. Ito na po yung sagot. Bakit nanalo si Abram bagaman napaka-imposible ng sitwasyon na yon? Nakikita natin ito sa pagbasbas ni Melchizedek kay Abram sa verse 20. Anong sabi ni Abram? Ang sabi ni Melchizedek, ang Diyos ang nagbigay ng mga kaaway sa kamay ni Abram. Yun po ang dahilan. Okay? Ang dahilan bakit po nanalo si Abram dahil po sa Diyos. Okay? Dito nasagot po ang hiwaga. Malinaw po dito ng imposibleng pagkapanalo ni Abram ay hindi dahil sa kanyang kagalingan sa pakikipagdigma o kung ano paman, kundi nanalo siya dahil sa pabor at pagkilos ng Diyos sa pamamagitan niya. No? Kaya dito, maaari nating makita ang katotohanan na ang bagay na tunay na imposible para sa ating mga tao ay napaka-posible para sa Diyos. Siya ang may gawa noon. No? And sa pagpapatuloy natin dito sa verse 21 to 24, dito ay dadako naman tayo sa isa pang hari na sumalubong kay Abram. Sino yun? Ang hari ng Sodoma. Kung titingnan, parang isang normal lang ito na tagpo. No, kung titingnan niyo yung verse, yung nangyari sa verse 21 to 24, this is very normal. Dahil nga, natalo ni Abram ang tumalo sa kanila, so ang pag-offer ng hari ng Sodoma kay Abraham na kunin ang mga ari-arian para sa kanya, ay maisip natin na bagay na nararapat lang. Ako tumalo sa mga haring tumalo sa inyo, di ba? So dapat may parte ako sa kanilang nasamsam mula sa inyo. But, sa verse 22 and 23, kung titingnan niyo po dyan mga kapatid, binigyan din dito ni Abram na hindi niya iyon tatanggapin. Hindi niya iyon tatanggapin. Okay? Dahil, anong dahilan? Dahil sumumpa siya sa Panginoon Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at ng lupa na wala siyang kukunin na ni anuman mula sa mga samsam. Ang dahilan? Anong dahilan? Ang dahilan ay sabi ni Abram, baka magsabi yung hari ng Sodoma na siya ang naging dahilan bakit yumaman si Abram. Anong ginagawa dito ni Abram? No? Alam niyo po ang nangyayari dito? Ito ay ang pag-iingat ni Abram na hindi maako ng hari ng Sodoma ang kaluwalhatian na nararapat na sa Panginoon lamang. Abram, naging matalino si Abram. Hindi niya inayahan na maalis yung kaluwalhatian na para ay sa Diyos lamang. No, hindi niya pinahintulutan yon. At dagdag pa dyan, ito rin ang nagbigay ng diin na ang Diyos na kataas-taasan ang siyang may gawa ng lahat ng mga pagkapanalong ito. That's why Abram gave glory to God. Maaari din nating isipin na ang pagiging confident ni Abram na sumugod kahit na sa unang tingin ay imposibleng mananalo siya, ay dahil maaring kinausap siya ng Panginoon. No, it's possible na kinausap siya ng Panginoon at binigyan ng instruction na pagkatapos niyang manalo, hindi siya dapat tatanggap ng anumang gantimpala mula sa mula sa mga hari, no? Kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa sa chapter 15 verse 1. Pwede niyo pong tingnan yung chapter 15 verse 1. Sinabi diyan ng Diyos kay Abraham na siya ang kanyang kalasag at ang kanyang gantimpala ay magiging napakadakila. So, kung titingnan natin yung nangyari, it's possible. Posible na ganon ka-confident si Abraham kasi it's possible na
nakipag-usap ang Diyos sa kanya at sinabihan siya, ibibigay ko yung panalo sa'yo, pero wag kang tatanggap. It's possible, okay? It's possible. Yun lang po sinasabi ko, posibleng nangyari yon. Pero, again, hindi ito sinabi sa Bible. So, hindi natin yon masasabing yun nga ang nangyari. Pero gayon pa man, kung nangyari man ito o hindi, ang siguradong bagay ay ang Diyos ang may gawa ng lahat ng iyon. At sinigurado ni Abram na ang kaluwalhatian ay mabigay lamang sa Diyos. Yun yung pinakamalinaw na nangyari dito. Now, we're done. Tapos na tayo. We're done exposing the Word. Now, ito po yung buong nangyari sa kabanatang ito. 'Di ba? Kabanata 14. At dito, ano yung mga implications? Ano yung mga pinapahiwatig? Dito nakita natin, una, walang mas hihigit na hari o kaharian sa paghahari ng Diyos. That's the first thing that we can see. Walang ibang hari or walang mas hihigit na hari o kaharian sa paghahari po ng Diyos. No? Pangalawa, kahit na imposible kung titingnan. No? Imposible, di ba? Pero dahil ang Diyos ang kumilos, naging posible po ang pagkapanalo ni Abram. Kahit na sa kakaunting bilang, laban sa pinakamalalakas na mga hari sa panahong iyon. No? No? Imposible tingnan, pero dahil kumilos ang Diyos, naging posible ang pagkapanalo. Pangatlo, malinaw po ang pagkilos ng Diyos sa mga tagpong ito ng buhay ni Abram. No? Ito yung malinaw, no? Malinaw ang pagkilos ng Diyos sa mga tagpo ng buhay ni Abram. Ito yung nagpapatunay ng kanyang pagpili kay Abram at pagkilos sa tipang kanyang ibinigay. That's a proof. Nakikita natin, no? Kumikilos talaga yung Diyos sa buhay ni Abram eh. And that's a proof. Yun yung proof ng pagpili ng Diyos kay Abram at ang patuloy na pagbibigay ng pangako ng Diyos kay Abram. And panghuli, ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang niluwalhati. Yun yung ating nakita doon. Ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang niluwalhati. Now, isa din po sa dapat nating pakaisipin ay ang katotohanan na ang tagpong ito ay nagpakita kay Abram na ang Diyos ay makapangyarihan. No? Etong tagpong ito ang nagpakita kay Abram na ang Diyos ay makapangyarihan. He is Almighty God, na walang imposible sa Kanya. Now, gusto kong matandaan ninyo mga kapatid, na pagkatapos po ibigay ng Diyos ang tipan kay Abram, in chapter 12, natatandaan nyo? Sa chapter 12, ibinigay ng Diyos kay Abram ang tipan. Pagkatapos nun, may dalawang nangyari. Diba? May dalawang nangyari pagkatapos nun. Ano yung una nangyari? Ang una nangyari, nakita natin ang mabiyayang pagkilos ng Diyos sa pagliligtas kay Sarai at pati na rin kay Abram sa Ehipto. Di ba? Yun yung una nangyari. God saved Sarah and also Abram. Pangalawa, ano yung pangalawang nangyari? Yung maprobidensyang pagkilos ng Diyos na napunta pa rin kay Abram ang Canaan kahit na si Lot ang pumili ng lupa. That's the second thing. Tatandaan niyo yun? Okay? Ngayon, ito yung pangatlong nangyari. Okay? Ito yung pangatlong nangyari. Ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa pagbibigay ng malaimposibleng tagumpay kay Abram. And gusto ko pong makita nyo yung tatlong iyon. Sa tatlong tagpo na iyon, okay? Sa tatlong tagpo na iyon, itong pangatlo, ang may pinakamalinaw na nagpakita at nagsabi kay Abram ng pagkilos ng Diyos. Kasi yung unang dalawa, hindi yun hayag, no? Na nakita ni Abram na, ang Diyos ang kumilos nun. Di ba? Pero dito sa pangatlo, ito yung pinakamalinaw. And even dito inihayag na ito ang ginawa, ang may gawa nito ay ang Diyos. Although, maaring ang unang dalawang tagpo ay nagbigay din kaalaman kay Abraham, no? Sa pagkilos ng Diyos, it's possible. Pero ang punto dito ay pwede nating maisip,
ng mga tagpong ito ang maaaring nagbigay ng malaking dahilan kay Abram upang paniwalaan niya ang sasabihin ng Diyos sa kanya sa chapter 15. Okay? Ulitin ko po, baka hindi nyo nasabayan. Pwede nating maisip na yung tatlong tagpo na yon, yung pangyayari na yon, ang nagbigay ng dahilan kay Abraham upang paniwalaan niya ang sasabihin ng Diyos sa chapter 15. Ano ba sasabihin ng Diyos sa chapter 15? Ano sinabi ng Diyos sa chapter 15? Sa chapter 15, mangyayari ang formal na pagbibigay ng tipan ng Diyos. Kita niyo yan? Okay? Sa makatuwid po, makikita natin na mula doon sa pagsabi ng Diyos ng tipan kay Abraham sa chapter 12, okay? Hanggang sa formal na pagbibigay ng tipan sa chapter 15. In between, yung mga nangyari in between, ang Diyos ay kumilos sa bawat detalye at tagpo ng buhay ni Abraham upang masiguro na maisakatuparan ang kanyang kalooban. Okay? Ang pagbibigay ng tipan at pananampalataya ni Abram. Yun yung gusto ko po nyong makita, no? Na in chapter 12 hanggang chapter 15, parang hamburger ba? Chapter 12 binigay yung tipan. Chapter 15 formally binigay yung tipan. Pero in between nun, yung palaman, ano nangyari? Yung tatlong tagpo na yun, lahat yun ay pagkilos ng Diyos. Yun yung gusto ko pong makita ninyo. Na nagpapakita kay Abraham, hey Abraham, tunay ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, walang imposible sa Diyos. And that gave Abraham trust and faith na manampalataya sa sasabihin ng Diyos sa chapter 15. Okay? Kung kaya po, ito po ang mensahe para sa atin sa umagang ito. Haba, no? Nung inabot. Ito po ang mensahe. Ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa at sa pamamagitan ng kanyang mga piniling tao. Okay? Ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa at sa pamamagitan ng kanyang mga piniling tao upang tuparin ang kanyang kalooban, para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. For the glory of His name. Ulitin ko po, ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa at sa pamamagitan ng kanyang mga piniling tao upang tuparin ang kanyang kalooban para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Ito yung mensahe and ito yung katotohanan na dapat natin laging makita. And gusto ko pong i-share sa inyo, this is off the record, wala ito sa script, gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid, this message really helped me to continue. Kasi this past month, nangihina po talaga yung kalooban ko. Sabi ko, Lord, gusto ko nang huminto, no? Nandun na naman ako sa puntong iyon eh. Na parang napapagod na ako. Parang ayoko na, parang wag na. No? Especially kapag nakikita mo yung mga tao na kasama mo na bakit walang paglago, Lord? Bakit hindi mo nakikita yung paglago sa kanila? Nakapanghina po talaga yon, no? Kasi alam mo yung kilos ng mga tao eh. Kilala mo eh. Pero this message gave me hope. Hindi pala akong kikilos. Ang Diyos ang kikilos. Kaya nga, yung song kanina na una nating kinanta, that is very personal to me. The Ancient of Days. No? You can trust God. No? Maaari ka magtiwala sa Kanya kasi sigurado siyang kikilos sa buhay ng Kanyang mga pinili. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, you know what? This gave me liberty. Nagbigay yun sa akin ng freedom, ng kaluwagan. I don't need to check everyone. Di ko na kailangang, alam mo yon, bunuin yung bawat isa. I just do kung anong kalooban ng Diyos. Teach, rebuke, remind, encourage. Pero hindi ko titingnan yung resulta na yon
na magdudulot sa akin ng kahinaan o kalakasan. Pero ganun pala, no, pag nagtatrust ka kay Lord, He will work on the lives of His elect. And that is very sure. And that will give us courage, and that will give us warning. No? Parang ganito yun eh. Sinabi ng Diyos ng ganito, pag hindi ka hindi yan nakikita sa buhay mo, pasensya ka na lang bro. Pasensya ka na lang sis. Hindi to pagiging walang pakialam. Pero ang gusto ko pong ipunto sa inyo is that ang Diyos ang kikilos kasi talaga sa buhay ng isang tao. Kaya nga 'di ba sabi kanina, may kaparaanan ng Diyos. No? May means of grace ang Diyos. Pero ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Hindi ibig sabihin na nandito kayo. Hindi ibig sabihin na nag-aaral kayo ng salita, you will grow kasi ginagawa nyo yun. It is still on God's working grace na kayo po ay lalago. Kaya nga, my prayer always, personally, sabi ko, Lord, biyayaan mo ko na lumago sa iyong biyaya. Kasi alam ko, ang aking paglago, nakasalalay sa kanyang biyaya. And so I hope, yun din ang hingin ninyo. If you see yourself not reading the Word of God, if you see yourself disobeying the Word of God, ask the Lord of His grace na masunod niyo po yun. Naririnig niyo po yun. Okay? So, yun lang. Again, ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa at sa pamagitan ng kanyang mga piniling tao. Gusto ko pong bigyan diin na ang kalooban ng Diyos na pinag-uusapan natin dito ay hindi po pagpapayaman, hindi po pagiging successful sa buhay. Whenever you hear the will of God, meron pong ultimate at specific will ng God. And that is salvation of His people. Okay? And yun yung pinag-uusapan natin dito. Specifically, yung kalooban ng Diyos na pinag-uusapan. Okay. Specifically, ang kalooban ng Diyos, pampagising daw. Ang kalooban ng Diyos sa pinag-uusapan natin dito ay patungkol sa kaligtasan. Ito ang tema na lagi nating makikita, lalong-lalo na dito po sa Genesis. When you read the Genesis, hindi lang to patungkol sa pasimula, but ito ay patungkol sa kaligtasan. Sa lahat po ng mga nangyayari, kumikilos ang Diyos. At ang pagkilos ng Diyos na iyon ay hindi lamang sa kasalukuyang ikabubuti ng kanyang mga tao, kundi sa sukdulang ikabubuti nila. At ano yon? Ang kanilang kaligtasan. Remember that. When God is working in your life, hindi lang yon para sa current good mo, but it is for your ultimate good. At ano yon? Salvation mo. Yun ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Not for you to become successful in life dito sa mundo. No. Hindi para maging maginhawa yung buhay mo dito sa mundo. Hindi. He is working for your salvation. Yun yung ginagawa niya sa buhay ng kanyang mga hinirang. For your salvation. Isa sa pinakasikat ay ang nangyari kay Joseph. No? Tamang-tama. Nandoon ang story na binabasa natin sa ating Bible reading. Tama ba? Yung mga nakakasunod sa Bible reading? That's the story na binabasa natin ngayon. The story of Joseph. Ano po nangyari doon? No? Bagaman si Joseph ay kinamuihan ng kanyang mga kapatid. Ipinagbili bilang alipin. Di ba? Pinaratangan na ng rape kahit hindi naman totoo. Kinalimutan ng kanyang tinulungan sa bilangguan. Imagine, 2 years pa. No? Hindi kailanman nawala ang Diyos sa gitna ng kanyang pagdurusa. Kita niyo yun? Sa bawat yugto ng buhay ni Joseph, matalinong pinamamahalaan ng Panginoon ang lahat po ng pangyayari. Hindi lamang upang ingatan si Joseph, kundi upang ilagay siya sa tamang kalagayan para sa pagliligtas. Hindi lang ng buhay ni Joseph, but pagliligtas ng maraming buhay. Hindi lang ng mga Israelita nung panahon iyon, but para sa kaligtasan mo. What happened to Joseph was for your salvation also. Nakita niyo po yun? Bakit? Kasi, di ba, yung balak ng mga tao para sa kasamaan.
Sa buhay ni Joseph, di ba? Gusto nilang mawala si Joseph kasi inggit na inggit sila. Pero yung kasamaang iyon ay ginamit ng Diyos para sa kabutihan. Bakit? Ano nangyari? Sa pagtataas kay Jose, sa kapangyarihan sa Ehipto, ano nangyari? Iningatan ng Diyos ang lahi na pagmumulan ng ipinangakong tagapagligtas. Kaya nga, di ba, sabi ko, hindi lang yun para sa kanila. But para din yun sa bawat isa sa atin. Why? Kasi ang iniingatan doon ng Diyos at panahong iyon ay yung lahi na pagmumulan ng ipinangakong tagapagligtas. Di ba? Kaya nagpatuloy ang kanyang layunin ng pagtubos. Kaya po ang kwento ni Joseph ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis, hindi lang sa karunungan, hindi lang sa patungkol sa pagpupursige kahit nahirapan ka na, no? Kundi tungkol sa makapangyarihang probidensya ng Diyos na nag-aayos sa ikabubuti ng kanyang bayan at sa katuparan ng kanyang banal na kalooban. At ano yun? Kaligtasan. Kaya malinaw po ito sa mga nangyari kay Abram, even kay Joseph at sa marami pang tao sa Biblia. If you will read your Bible, makikita niyo yun, kapatid. And you know what? Alam ko po na nangyayari at nangyari din iyon sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po. What happened to Abram, what happened to Joseph, alam kong nangyari din iyon at nangyayari din iyon sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, ano ang patunay ko? Ang patunay na nangyari iyon ay ikaw ay nananampalataya din sa Panginoong Hesus. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, what happened to Abram? What happened to Joseph? What happened to all the people dito sa Biblia also happened to you. Okay? Kumilos ang Diyos sa iyong buhay kung kaya dumating ka sa panahong ito na ikaw ay tunay na nananampalataya. Kumilos ang Diyos sa iyong buhay kung kaya dumating ka sa tapong ito na ikaw ay umiibig na sa Diyos. Nakita niyo po yun? At biyaya po yun. Biyaya po yun. Wala tayong magagawa kung hindi dahil sa kanyang biyaya at probidensya ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, alalahanin nyo. Magbalik tanaw kayo. Ano nangyari sa buhay nyo until this point of time? If you are now believing in the Lord, it is because the Lord worked in your life. No? Lahat ng mga nangyari sa nagdaang taon ay ayon po sa probidensya ng Diyos. At nangyari iyon upang dumating yung araw na manampalataya ka. Dumating yung araw na maligtas ka. Naririnig niyo yun? Kung sa gayon, kung ngayon na nakita ninyo at dumating kayo sa punto na nanampalataya kayo sa Panginoong Yesus, ibig sabihin, kumilos ang Diyos sa buhay ninyo, gawang nakinig tayo. No? Gawang nanampalataya tayo. Gawang naniwala tayo sa kanyang salita na si Jesus ang tagapagligtas dahil sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Anong gagawin natin ngayon, mga kapatid? Kasi nandito na tayo sa puntong ito, di po ba? Ano ngayon ang gagawin natin? Well, wala nang iba. Kundi, kung nakinig at naniwala tayo nung una dahil sa pagkilos niya sa ating mga buhay, magpatuloy po tayong nakikinig at naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Dahil patuloy siyang kumikilos sa ating mga buhay. Naririnig niyo yun? Mga kapatid, patuloy ang kanyang pagsasagawa ng kanyang kalooban sa buhay ko, sa buhay mo, at lahat ng ating mga naranasan, pinagdaanan at mga salitang natutunan ay sapat na upang patuloy tayong maniwala sa sinasabi ng ating Diyos. No? Nawa nakikita niyo po yun. Nawa gaya ni Abram na sa paglipas ng mga taon, habang nakikita niyang kumikilos ang Diyos, habang nakikita niya ang ginagawa ng Diyos na nagbunga ng kanyang pagtitiwala at paniniwala sa pangako ng Diyos, ay gayon din po ang makita sa atin. No? Nawa yun din ang makita sa atin. Tandaan po natin, bagaman ang pananampalataya ay biyaya, bagaman ang pananampalataya ay
panloob na pagkilos ng Espiritu Santo sa ating mga buhay, tandaan niyo po, hindi ito nahihiwalay sa panlabas na mga nangyayari na humuhubog sa ating pananampalataya. Ulitin ko po, yes, faith is a gift. Faith is internal working of the Holy Spirit. Pero hindi po iyon hiwalay sa external na mga nangyayari sa buhay ninyo na nagtuturo sa inyo, na nag-uudyok sa inyo upang manampalataya sa Panginoon, upang magtiwala at maniwala sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi po bulag na pananampalataya ang meron tayo. Alam niyo yung bulag na pananampalataya? Alam niyo yun? Yung dating meron tayo, yung, ano ba yung mga example natin? Hindi ko alam, pero sige lang, magtitiwala ako sa Diyos. Bulag yon. Yung ganon? Hindi ko alam, pero sige, go. Bulag po yun na pananampalataya. Bulag yun na pananampalataya. Pero, tandaan natin, nakabase sa katotohanan at nakabase sa mga totoong nangyayari sa ating mga buhay ang ating pananampalataya. Tandaan niyo po yan. Nakabase sa katotohanan at mga totoong nangyari sa ating mga buhay na nakapaloob sa probidensya ng Panginoon na nagbibigay daan sa atin upang manampalataya. Tatandaan niyo po ba, sabi ko po sa inyo, alam niyo bakit patuloy at grabe mag-pray yung mga naunang mananampalataya na nakita natin sa Acts? Kasi habang nagpe-pray sila, nakikita nila yung answered prayer. So kapag nakikita nila yung answered prayer, mas lalo silang mananalangin. Di ba sabi ko dati, alam niyo bakit hindi tayo nananalangin? Hindi natin nakikita yung answered prayer ni Lord eh. Kaya wala tayong gana manalangin. Pero sila, kitang-kita nila. Di ba? Lord, ligtas mo po si Pedro, nakakulong siya. Maya-maya kumakatok na si Pedro. Aba, ay pray pa tayo! Ganun na nangyari sa kanila. You see, one of the reason why we lack prayers is because hindi natin nakikita yung answered prayer. Why? Because we are not praying. Ano na yun? Ano yun? Cycle yun pababa. Hanggang sa hindi ka na nagpe-pray. Wala ka ng tiwala sa Diyos eh. Hindi mo nakikita pagkilos niya eh. Bakit? Dahil hindi siya kumikilos? Hindi. Dahil hindi ka nananalangin. Pero once you pray, and as you see the Lord answer sa prayer mo, you will continue to pray. You will continue to trust in Him. Di ba? Ganun kasi yun. Kung kaya, nakikita mo at naniniwala kang gawa ng Diyos ang lahat ng mga nangyari sa iyo. No? Kaya nawa ay mapatunayan nito sa pamagitan ng iyong paniniwala sa Kanyang salita na napapatunayan naman sa pamagitan ng pagsunod mo sa Kanyang salita. Okay? Kung dinala ka niya sa tamang pagkaunawa ng Kanyang salita, nawa ay magbunga ito sa iyo ng tamang pamumuhay. Narinig niyo yun? Kung may tama kang pagkaunawa, dapat may tama ka ding pamumuhay. Hindi yung may tama ka. Tama yung salita, pero may tama naman yung buhay mo. Ano yun? Diba? Kaya again, ulitin ko po, kung dinala ka niya sa tamang pagkaunawa ng kanyang salita, nawa ay nagbubunga ito sa iyo ng tamang pamumuhay. Kung nasa posisyon ka na ngayon na maraming nalalaman patungkol sa kapasyahan ng Diyos, nawa ay nagbubunga ito ng maraming patunay na lumalakad ka ayon sa kapasyahan ng Diyos. Kung dinala ka niya sa iglesyang nagsusumikap na tapat na may pangaral ang salita, nawa ay nagbubunga ito sa iyo ng pagiging tapat at totoong kabilang na iglesia. Walang pagkukubli, walang pagkukunwari. Di ba? Kung ang puso mo ay laging namamangha sa biyaya ng Diyos, nawa ay nagbubunga ito ng pagkamuhi sa kasalanan kung saan niligtas ka ng biyaya ng Diyos. Naririnig niyo yun? Kung dinala ka niya sa pagkaalam na ikaw ay may buhay na walang hanggan dahil kay Kristo, nawa ay nagbubunga ito sa iyo ng pamumuhay para sa walang hanggan, para sa kaluwalhatian ng Panginoon Jesucristo. Nakikita niyo po yun? Sa madaling salita, dapat nagiging totoo ang salita sa ating buhay.
Dahil ang Diyos ay hindi hinahayaang maging walang saysay ang kanyang salita. No? Pakinggan niyo po. Sabi sa Isaiah 55:10-11, sapagkat kung paanong ang ulan at ang nyebe ay bumabagsak mula sa langit, at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa, at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa mag-aahasik at pagkain sa kumakain, magiging gayon ang aking salita, sabi ng Diyos. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Narinig niyo po yun? Ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya na walang bunga. If ang intention ng Diyos na ang Kanyang salita ay magpabanal ng Kanyang mga hinirang, it will happen. Nakikita niyo po yun? Ang salita ng Diyos ay hindi maaring mabigo. Ang salita ng Diyos ay hindi maaring mabigo sa pagdadala nito sa kanyang bayan tungo sa kasaganaan at kaganapan ng buhay na walang hanggan. Remember that. His word will be true to His people. To His people. To His people. Ibig sabihin, makikita mo sa buhay mo ang lubos na pagliligtas ng Diyos. See that? Dahil makikita mong nagiging totoo ang salita niya sa buhay mo. Ulitin ko po. Makikita mo sa buhay mo ang lubos na pagliligtas ng Diyos. Ibig sabihin, may assurance ka. Why? Dahil makikita mong nagiging totoo ang salita niya sa buhay mo. Sa makatuwid, kung dumating sa punto ng buhay mo, nananampalataya ka kay Jesus, siguradong makikita mo sa kasalukuyang punto ng buhay mo na nagahari si Jesus sa bawat aspeto ng buhay mo. Ulitin ko po, kung dumating sa punto ng buhay mo na tunay kang nanampalataya kay Jesus, kung dumating yon, okay? Kung dumating na tunay kang nanampalataya kay Jesus, siguradong makikita mo, siguradong makikita mo sa kasalukuyang punto ng buhay mo ngayon na naghahari si Jesus sa bawat aspeto ng buhay mo. At iyon ay magpapatuloy hanggang sa pagluluwalhati sa iyo ng Panginoong Jesus. You see that? Why? Because He is faithful. He is true to His word. He is true to His promise. He is true to His will. Ano yung will niya? Salvation. Your salvation. Sa pagtatapos, sa ating pagpapatuloy po sa Genesis, nakita muli natin ang pagkilos ng Diyos upang isagawa ang kanyang kalooban. Kaya po ang mensahe sa atin, ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa pamagitan ng kanyang mga piniling tao upang tuparin ang kanyang kalooban para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. At binigyang linaw na ang kaloobang ito ay hindi lang para sa kasalukuyang ikabubuti ng kanyang mga tao, kundi para sa kanilang sukdulang ikabubuti. At iyon ay ang kaligtasan. Kaya po ang hamon sa atin. Nakikita ba sa buhay natin ang patuloy na pagliligtas ng Diyos? Kasi once He saved us, He will continue to save us. Okay? Ibig sabihin, naghahari ba siya sa bawat aspeto ng ating buhay? Nakikita ba natin yung patuloy na paggapi niya sa ibang mga hari sa ating mga buhay? He is Almighty, kaya niya yung gapiin. Mga kapatid, ito lang po ang sigurado. Walang imposible sa Panginoon at tapat siya sa kanyang
pangako. Ang bawat iniligtas niya ay tunay na maliligtas. Ulitin ko po, ang bawat niligtas niya ay tunay na maliligtas. At makikita nila ang pagliligtas na iyon sa kanilang buhay. Why? Dahil ang Panginoong Yesus ang maghahari sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Mangyayari yun. Kaya purihin natin at luwalhatiin natin ang Diyos dahil biyaya niya na nangyayari ang mga iyon. Ito po ang salita ng Panginoon. Makinig po ang mga tunay na nakikinig at may pandinig. Let us pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil kilala mo kung sino po ang tunay na sa iyo. At salamat dahil hindi po ito magiging tago sa amin. But gaya ng pagkilos mo sa buhay ni Abram, makikita po ang pagkilos mo sa buhay ng iyong mga hinirang. And so I pray, O Lord, na sa biyaya mo, O Diyos, ay nakikita ng bawat isa na nandito ang iyong pagkilos, ang iyong paggapi sa bawat mga Diyos-Diyosan at nagahari-harian sa aming mga buhay. And that, ikaw po ang maging hari sa bawat aspeto ng aming buhay. For indeed, you are true to your word, you are true to your promise. Those who you save ay patuloy mo pong ililigtas sa pamagitan ng paghahari mo sa aming buhay. Dahil ikaw po ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na tagapagligtas. At salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Dahil kung hindi, dahil sa pagkilos mo, hindi po ito mangyayari sa aming buhay. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsitayo bilang pag-awit ng pagtugon. May makikita po kayo sa gilid yung nakaseparate po na yan. Paki-distribute na lang po sa inyong mga katabi. And we will sing